Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol na nananatili sa Tent City sa Bugos City, Cebu. Muling binisita ng Pangulo ang mga residenteng nananatili sa halos 200 tents na itinayo ng Philippine Red Cross sa Barangay Cogon. Bukod sa tent, naglagay din ng improvised water station sa 4 na zone sa Tent City. Mayroon ding mga portalet at toilet and bath habang nagtayo rin ng mobile kitchen para sa pang-araw-araw na pagkain ng mga residente. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga tumulong para tugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. I'm happy to report na meron na talaga lahat na nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo doon sa yung dinaanan natin Tent City, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta't may pangangailangan nandyan ang pamahalaan. Bubuksan na sa publiko ang Manila South Cemetery simula October 31 hanggang November 3. Papayagang makapasok sa sementeryo ang mga tao simula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Hindi naman papayagang pumasok ang mga sasakyan. Suspendido rin ang paglilibing at paglilinis sa mga puntod sa mga nabanggit na petsa. Nagpaalala naman ang Manila South Cemetery na bawal dalhin ang mga matutulis sa bagay, alak, mga maiingay na musika, baraho o paglalaro ng bingo sa loob ng sementeryo. Pinapayuhan din ng mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak o mga bata. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, itunon ang Department of Human Settlements and Urban Development Region 11 og 150 modular housing units sa probinsya sa Davao Oriental. Gipangapod-apod ang mga modular housing units sa munisipalidad sa Tarragona, Baganga ug Manay o Caraga. Ang mga modular housing units 3 hangtod 5 ka tuig lamang mamahimong mapuy-an sa mga residente busa. Giduso sab sa DSUD 11 nga mapangitaan og relocation ang mga apektadong pamilya sa sagunsong linog. Gawas sa modular housing units, nag-turnover sab ang DSUD 11 og 200 modular tents, 300 shelter-grade tarpaulins o 500 shelter fixing kits. Actually, sir, this is supposed to be dapat po temporary shelter lang talaga siya. Kasi dapat ma-relocate po sila sa permanent housing naman later on. So, but we are aware po na medyo matatagalan ng konti yung paglilipat nila sa permanent kasi nga yung housing naman talaga natin is very difficult siya na ma-achieve agad siya immediate. Subay sa kamanduan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gibisita sa Department of Transportation kon DOTR sa pagpanguna ni Secretary Giovanni Lopez ang padayon nga konstruksyon sa Mati Airport sa Davao Oriental niadtong Oktubre 14 ning tuiga. Kinidungan sab sa ilang paghatod og ginabang sa mga biktima sa linog sa Davao Oriental. Dinhi nagpadayon ang pagtrabaho sa passenger terminal building sa Mati Airport. Busag yabisuhan niini nga paspasan na ang paghuman sa mga proyekto aron nga mas magamit kini ilabi na karong panahon sa katalagman. Ang passenger terminal building sa Mati Airport nakatakda nga mahuman sa tuig 2026 ug mamahimo ng operasyonal sa tuig 2027. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.